Alam niyo po sa Bisaya may, kasabihan na 'pag ang sinaing daw ay binabantayan, ay nahihilaw. What? Hindi naluluto, 'no? At 'yan ang gusto kong sabihin sa mga kapatid nating excited na mamatay na itong si Digong ano. Yung nagpapakalat ng tsismis na yun nga natigok na. Buti na lang at, mabilis kaagad itong si Bongo na pabulaan itong mga tsismis na ito. But, pangit po yun 'no, it is wrong to wish ill against your fellow human being. Mali po 'yan 'no, and, ako, personally, I sincerely wish that the former president is in good health at kung, masama man yung pakiramdam niya ay gumaling at magpalakas kaagad siya 'no. Hindi dahil sa mahal ko siya, ha. Gusto kong humaba pa yung buhay niya at gusto kong mapanagutan niya muna yung mga kasalanan niya na ginawa sa ating bayan 'no, yung mga korapsyon, yung mga pinapatay niya. Kasi may mga kaso siya, eh, 'no, and mabagal pa naman yung hustisya sa ating bansa. So, sana humaba pa talaga yung buhay niya. Pero naiintindihan ko itong mga kapatid natin na excited na matigok itong si Digong because they think na matatapos na ang politika ng mga Duterte 'pag namatay na yung matanda. Well, personally, yun yung, nakikita kong rason, eh. Because we all know 'no, na itong, brand ng Duterte politics relies on, Digong ano. And, 'pag nawala na siya, I don't think may anak siya na kayang pantayan yung, klase ng kanyang pagdala 'no, bilang mayor, bilang, presidente or bilang leader. Wala, eh, yung si Sara, si Pulong, si Baste, they were groomed in the shadows sa reputasyon ng tatay nila. Kahit, pakinggan mo sila na magsalita na parang ginagaya yung tatay nila, parang hindi bagay, eh, 'no, kasi parang wala talaga sa mga personalidad nila. Well, they try to imitate 'no, lalong-lalo na itong si, Inday Sara 'no, na matapang, maangas, mayabang, at itong, bunso nila si Baste, eh, parang, nagpapakita na rin na that he can be like his father 'no, na putang ina na rin 'no. Para sa'kin hindi bagay, eh, kung sa Bisaya pa way angay ba, way angay. And, iba kasi talaga, si Digong. Kasi hindi siya nagkukunwari, eh, 'no. Gano'n talaga siya 'no. Minahal at kinatakutan siya 'no, parang Diyos yung dating niya diyan sa Davao. Kasi original na original siya, eh, 'no. Pagkatao niya talaga yun, pagkatao niya talagang pumapatay with impunity, pinagmumura, walang respeto sa batas. Siya ang batas, eh. And, itong mga anak niya, of course, minana na lang nila yung, reputasyon ng kanilang ama. And, tingin ko mga hindi talaga gano'n kasama itong mga anak ni Digong ano. Because, there was one time 'no, tumatakbo pa lang na presidente si Duterte no'n. It was before the election. I personally met itong si Baste 'no. Of course wala pa siya sa politika no'n. This was 10 years ago and, Baste and his band ay pumunta na at that time I was still the leader of, a small community of OFWs. Nagpa-concert sila 'no. One of the sponsor ay kaibigan ko, isang Bisaya rin na taga Cebu, that knew Baste, no? Kilala niya si Baste and, inimbita niya as a front act. Ang main concert nun was Franco, if I remembered correctly. And, dinala ni Baste yung banda niya and, walang bayad na concert yun. Parang magdadala lang kayo ng, relief goods and makakapasok ka na sa concert. And I've seen him personally, itong si Baste. Hindi kami nag-usap kasi yung mga kausap niya, yung, main organizer. But I was there, being the leader, nakikinig ako sa usapan nila kasi nagkaproblema yung accommodation nila. Eh, napakabait po, no, down to earth itong si Bastes na narinig ko talaga nung sinabi niya na okay lang kahit hindi sila matulog sa hotel, pwede naman silang matulog sa sopa lang, no? And sinabi niya to in Bisaya and sabi ko ang bait talaga, no? Isa yun sa dahilan kaya naging, DDS ako, eh. Those are one of the reasons kaya napaniwala ako na mabubuti talaga siguro itong mga Duterte kasi nakita ko yung anak, eh, napakasimple lang, eh, napakabait, very down to earth. So, anyway, kaya ako nasabi na hindi talaga ito sila kagaya ng tatay nila.
yung former President Duterte kasi tingin ko psychosis na yung sa kanya eh. I mean, papatay ka ng taong walang kalaban-laban kahit sabihin mong kriminal yan eh. Kung normal na tao ka, no? Kung wala kang ganong klaseng narcissistic tendency, hindi mo kaya yan eh. No? Maliban na lang siguro kung may kasalanan talagang personal sa'yo. Diyan, maniniwala ako kahit sinong normal na tao can do that. No? Pero hindi ako naniniwala eh na normal yan. Anyway, ganun yung tatay nila. And tingin ko walang ganyan sa mga anak nila. In fact, itong si Sarah nga ay always contradicts the father, di ba? Kung tutuusin niya, kasalanan niya itong nagka-leche-leche yung politika nila nung hindi siya nakinig na tumakbo nung 2022. Kasi po yung Duterte brand, yung Duterte politics na brand, ang requirement po nun ay nasa poder sila ng kapangyarihan. They have to be empowered to do their act as, strongman, authoritarian. Kailangan no? Like for example, sa Davao, sabi ko nga, may mga relatives kami sa Davao and sa Davao kasi, mahal sila ng mga tao at the same time, kinakatakutan sila. Mahal sila kasi trapo no? Ayuda politics, no? Pag may namatayan, bigay ng libing. Pag may hospital, bigyan ng panggamot. Ganun ayuda politics yung ginagawa nila Pag snatcher ka, pag known ka na pusher, patay ka, tigok ka. Ganun. Nagagawa mo lang yan kung nasa puder ka ng kapangyarihan. But when Sara did not listen na dapat magpresidente siya to continue the brand, ayun, nagka-leche-leche buhay nila. And that's the reason why natingin ko at tingin din ng ibang tao na itong dynasty ng mga Duterte, it would die. Mamamatay ito pag namatay na yung matanda. And I don't know, kahit siguro yung Davao, hindi na nila mahawakan yan. No? Ngayon pa lang, ginagapang na sila ng mga Nograles. No? Kasi wala na sila sa puder Diba naglikramo si Pulong na pati daw yung ayuda ng DSWD ay pinupolitika na daw ng mga Nograles. The Nograles, by the way, ito yung mortal na kalaban nila sa politika doon sa Davao. And yung mga Davaoenyo, babaliktad yan. No? Because again, their only love, dahil sa ayuda politics nila, kung wala na sila sa poder, of course, wala na silang maibigay na gamot, wala nang maibigay na kabaong, wala nang maibigay na pambayad sa ospital, then wala nang love yun. No? And kung wala na sila sa posisyon, yung mga tao nila sa politika, automatic yan mag-aalisan. Ganun naman talaga din sa politika. But I don't know, no? Siguro, for so many years nilang hinawakan yan, baka mali ako. But I'm just telling you na ngayon pa lang ay ginagapang na ng mga Nograles itong Davao because they know na mahina na yung matanda. And again, pag knock on wood, matigok si Digong, kawawa itong mga anak niya. Kasi hindi nila kaya It's not the same. Ika nga. No? And halatang it's a poor imitation sa kanilang ama. Lalong-lalo na itong si Baste. Narinig ko yung kanyang interview with the local media regarding sa kanyang drug war. Wala no? Walang grace. Kung sasayaw pa, alam ang steps, pero ang tigas ng katawan, no? Hindi talaga yung kagaya ng tatay niya, no? Na pag nagsalita, kahit hindi galit-galitan pag nagsalita na I will kill you, matatakot ka talaga. But, ganun pa man, as I've said, no? Mali pa rin yung ipagdasal natin yung kamatayan ng isang tao. Pangit po yun, no? Lalo-lalo na kung naniniwala ka sa Diyos. Wag naman po ganyan.